ay para isang mga lakal na naghahanap ng mamahaling hiyas. Ang paghanap ng kaharian ng langit ay panahon na nagamit sa mabuti. Tayo manalangin. Buksan niyo pa rin naman ang aming mga puso at isip, aming mga diwa at pandinig sa iyong katotohanan, sa iyong presensya, sa iyong tinig, sa iyong mensahe sa umagang ito. Gamitin niyo ako, ang iyong mga lingkod, upang ito ang mahayag. At sa iyong pagpuspos sa bawat sa amin, maunawaan namin ito, mangkin namin sa aming mga buhay, at ito ay aming may sabukat. Sa pangalan ng Anak, ang Panginoon Kristo Jesus. Amen. Sa kwento natin ngayon, matatagpuan natin si Jesus na nagdadalamhati dahil sa kamatayan ng kanyang pinsan na si Juan. Ang kanyang mag-isa, pumunta siya sa isang lugar kung saan walang tao. Hindi lamang upang magdalamhati, pag pumunta si Jesus sa ilang, nakipagtagpo siya sa kanyang ama. May mga pagkakataon na mahalagang lumalay tayo sa mandato. Mas mahalaga na sa mga pagkakataon na yun, nakikitagpo tayo sa Diyos. Siya ang pumapahid sa ating mga luha. Siya ang nagpapagaan sa ating mga damdamin. Nabalitaan ng mga tao ang pagsakay ni Jesus sa bangka at sinundan niya sila. Sinundan nila siya. Pagdating niya sa dalampasigan kung saan siya paroroon, nabutan niya ang madla doon. At habang siya sa kanila, kaya pinagaling niya ang may sakit sa kanila. Bagaman nawalan si Jesus ng oras para sa kanyang sarili, kanyang me time, na mahalaga sa bawat isa sa atin, dahil ang oras na ginugugol sa self-care ay oras na well spent. Jesus sa panahon na ginugol sa pagtugon sa pagpapagig sa pangangailangan ng iba ay mahalaga rin. Sa ekonomiya ni Jesus, lahat mahalaga. Oras para sa Diyos, oras para sa sarili, oras para sa iba. Sa hanggang 42, talata 10, sabi, be still and know that I am God. Pinalalahanan tayo na mahalagang magbigay tayo ng panahong manahimik sa presensya ng Diyos. Ito ang sikreto ni Jesus. Pumupunta siya sa lugar na walang iba upang makipanayag sa kanyang Ama. Maaaring para sa ating maging psychological prayer closet man ito, ibig sabihin, si
Sinasara lang natin ang ating kaisipan, ating kalooban sa paligid natin kahit tayo ay nakasakay sa siksikang LRT o MRT, maaaring psychological prayer closet. Tayo din at yung ginagamit nating oras sa paglalakbay ay maaari din natin gamitin oras sa pakikipanayam sa Panginoon. Maaaring mas physical yung lugar na tinatala natin para sa ating panalangin. Noong minsan na ako ay wala sa Hong Kong, meron isang pastor na dumalaw sa bahay, tapos sabi na kaibigan, diyan na nanalangin si Ray, no? At tinuro niya yung aking upuan na sana ko umuupo pagka ako ay nananalangin. Sa henerasyon ito, may awit na hindi lang ang kabataan, pero awit natin lahat yung babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Napapansin niyo na madalas ko nababanggit yung awit na yun. May mas bagong awit. Yung awit na dilim. Manatili sa iyong lilim at sambahin ka sa dakong lihim. Manatili sa iyong lilim na masumpukan kita sa dakong lihim. Sa Ebanghelyo natin ng huling linggo ng Hunyo, ang alok sa atin ay lumapit sa Kanya ang nahihirapan at lubhang nabubigatan sa kanilang pasanin at bibigyan niya sila ng kapahingahan. Ang oras natin para sa Panginoon ay oras din para sa ating sarili. Bagaman hindi lahat ng oras para sa sarili ay masasabi natin na oras para sa Diyos. Ang prayer habit na nabanggit ni Ate Girlie kanina ay isang anyaya sa atin dito sa Villa na i-cultivate natin ang God time natin. God time, me time, time for others. Ang God time at me time ay mahalaga upang hindi tayo ma-burn out, kundi mapalakas at mapasigla. Mapapansin natin na sa lifestyle ng ating Panginoong Jesus, ginagawa niya ito, ang God time at me time niya upang mapanatili ang kanyang lakas, upang paglingkuran ang ibang tao. Ang God time at me time ay nag-fuel ng time for others. Bahagi ng pagkatao at layunin ni Jesus ang paglingkuran ng iba. Ang kanyang pagiging maawain ay larawan ng ganong ugali ng kanyang Ama. Siya ay maawain dahil ganon ang ating Diyos Ama. Makikita natin ang ugali ito hindi lang sa kanyang pag-iisang tabi ng kanyang sarili mga pangangailangan upang tugunan ang pangangailangan ng mga may sakit sa bandang sumalubong sa kanya.
Hayatin ang kanyang malasakit sa susunod na eksena. Nang kapit hapon, marahil dahil gutom na rin sila, sinadyas na malagay na papuntahin sa mga kalapit na yun ang mga tao upang makapili sila ng pagkain. Sabi ni Jesus, huwag silang paalisin, pakainin sila. Familiar sa atin ang kwento. Available lang na pagkain ay 2 isda, 5 tinapay. Kinuha ni Jesus ang pagkain yun, nagpasalamat sa Diyos. Tapos pinaghati-hati ni Jesus ang pagkain at pinamahagi ito ng kanyang alagad sa mga tao na pinaupo nila sa dagat. Kagaya ng kanyang pag-utos sa kanyang alagad na pakainin nila ang mga tao, inaasahan din ni Jesus na ating paglingkuran ang ating kapwa. Sa ating na gumagawa nito, alam natin na nakaka-drain nito. Ngunit, binigyan ni Jesus tayo ng halimbawa upang hindi tayo mapagod at manghinawa. Ang oras para sa Diyos at para sa sarili ay nakakapagbigay ng lakas at sigla upang paglingkuran natin ang ating kapwa. Pagkulang ang ating oras para sa Diyos at para sa sarili, madali tayo mapapagod, mag-burn out sa paglilingkod sa kapwa. Lalo-lalo na, maraming tayong kapwa na napaka-demanding at entitled pa. Akala nila karapatan nila ang isang bagay na biyaya, na grasya. Ang oras natin sa Diyos at sa sarili ang magbibigay sa ating kakayahan upang paglingkuran ang ating kapwa. Hindi lamang sa pamamagitan ng lakas, sigla, sa pamamagitan din ng dulong, unawa, at mga kakayahan. Mahalaga ang oras natin para sa ating kapwa. Kaya, mahalaga ang oras natin para sa Diyos at para sa sarili. Meron pang isang aral na gusto kong bigyan pansin sa kwento ito. Yung available na resources ng hapong yun, na sapat lang para hindi magutom ang isa o dalawang tao, ay hindi lang sumapat sa 5,000 lalaki pa lamang, kundi sobra pa. 12 kain ang napuno ng tinapay. Ano ba ang resources na ating tinatabi para sa ating sarili? Ano ang magagawa nito sa kamay ng Panginoon? Subukan natin siya. Subukan natin ilagay ang ating mga resources sa kanyang mga kamay dahil siya ay tapat. Siya sa atin natin makapatid ang ating mga sarili. Paano ba natin ginugugol ang ating oras? Ito ba ay masasabing time well spent? Kapon, nag-drive si Kuya Hoyly,
mga dumalo sa Rescue Kabataan Training. Isang programa upang magdala ng values formation sa mga high school. Ngunit ang values formation na ito ay parang para ipakilala si Kristo sa paraan na hindi tayo lumalabag sa separation of church and state. Nasayang ba yung oras ni Kuya Noeli? O ito ay time well spent? Yung pantalon ng 12 sa RA training ay nasayang ba? O ito ay time well spent? Ang oras pa na igugugol nila sa campus, meron na tayong Distinong Campus, Luzon National High School, ang launching ay malapit na August 12. Ang oras ng ating igugugol pa sa Luzon National High School ay masasaya na lang ba o ito ay magiging time well spent? Pag umaga ng linggo sa Norway ay sinusundo ang L3, linilinis pa ito bago siya mundo ng ating mga sinusundo. Ang gawain ba yun ay sayang o time well spent? Pag may Bible study ang music ministry at nagpapalate kayo upang iwasan ang Bible study, sayang ba yung oras na yun? O time well spent? Kayo ang magpasya. Oras na ginugugo sa Diyos, maging sa panalangin, maging sa pakikinig, sa kanyang tinig, o sa mga ministries. Ito ay time well spent. Oras para self-care ay mahalaga din. Kailangan natin pareho upang tayo ay makatugon sa ating kapwa. Time well spent sa mata ng Diyos. Dahil kagaya ng ginawa ni Jesus, ito ay naglalarawan kung sino siya. Ang Diyos na maawain, ang Diyos na mahamangin, ang Diyos na pag-ibig. Pinapayo ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon ninyo ginagawa o sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Paalala niya sa ating o sa binasa ni Ate Gerlie sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, mag-ingat kayo upang kung paano kayo namumuhay. Mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dapat kayo mapuspos ng Espiritu. Itong payo ni Pablo ay ating nalalaman, naunawaan, nakakamit at nagagawa sa pamamagitan ng panalangin. Yung pag-ingat sa pamumuhay,
yung mabuhay ng matuwid, kagaya ng matalino, yung paggamit ng mabuti ang bawat pagkakataon. Sa ating pananalangin at pati na sa ating pakikitungo sa iba, sabi ni Pablo, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayo umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Paano ba natin ginagamit ang ating oras? Sasabihin ba ng Diyos sa atin, "Well done, good and faithful servant, that was time well spent." Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu.